isang bucket tsaka isang sisig. Isang bucket, tsaka isang sisig. Mukhang may problema tayo, sir, ah. Isang crispy. Pata. Ang isang masayang gabi. Talaga, lasing na kayo. Baka gusto niyo subuko kayo sa asawa niyo, ah. Hindi inaasahang mag-uwi sa malagim na katapusan. Di ba? Giant, ano ba? Ano ba? Umaga ng April 6, 2024, pinuntahan ng isang lalaki na itinago namin sa pangalang James ang kwarto ng katrabaho niya sa pinapasukang radiator shop na si Jayan. Diyan, gising ka na? Hinahanap ka na ni boss. Itong si Jayan na hinahanap na ng employer niya. Inutusan niya yung isang katrabaho ng may-ari na tignan si Jayan dun sa kwarto niya. Pero ikinagulat ni James ang nadatnan sa silid ng kasamahan. Nung tignan yung kwarto niya, wala tong si Jayan. At sa halip ang nakita niya yung bangkay na babae na nakahiga. Wala nang buhay at nakapulupot sa leeg ng babae ang kable ng isang mikropono. Agad ipinagbigay alam ni na James sa Makati City Police ang insidente. Sa investigasyon ng mga pulis sa crime scene, ilang basyo o bote ng alak ang nakita nila sa loob ng kwarto. Lumalabas na posibleng nag-inuman ng babaeng biktima at ang suspect gabi bago mangyari ang krimen. Samantala, sa medical legal report na inilabas ng Makati Central Police Station, Station Investigation and Detective Management Section, nakasaad na asphyxia, ligature, strangulation o pagkakasakal ang naging sanhi ng pagkamatay ng biktima. Sa pagsusuri sa katawan ng babae, nakita rin na may saksak ito sa leeg. May tama pa nga siya ng isang saksak sa leeg. Parang improvise na dagger na puro kalawangin na siya. Pero kung susuriin mo yung dagger na yon na ang bumaon lang na halos ganyan lang kapiraso. Sino ang babaeng natagpuan sa loob ng kwarto? At paano nauwi sa malagim na krimen ang dapat sanay masayang gabi? Wala nang buhay ang isang babae nang madatnan ng Makati City Police sa loob ng isang kwarto sa Barangay Bangkal umaga ng April 6, 2024. Nakapulupot pa sa leeg ng biktima ang isang kable ng microphone nang makita siya ng mga otoridad. Kayo daw ho may-ari ng barracks ito. Kung ho. Sa palagay nyo, saan ho kaya maaaring magpunta yung suspect? Sa tulong ng ilang residente, nakakilala ang babaeng natagpuan sa loob ng barracks. Itinago namin siya sa pangalang Kathy. Nagtatrabaho si Kathy sa isang resto bar. Ilang hakbang lang ang layo mula sa kwarto kung saan siya natagpuang patay. Ano ang kwento sa likod ng malagim na pagkakamatay ni Kathy? Single mother ang 34 years old na si Kathy. Kwento ng ina ni Kathy na si Aling Maria, hindi niya tunay na pangalan. Pangarap noon ni Kathy na maging isang nurse. Pero dahil maagang nagkaroon ng anak, napilitan si Kathy na tumigil sa pag-aaral. Kasi po nagbuntis na siya eh. Tumigil na siyang mag-aral. Tapos nagtrabaho na. Eh, magkano ba pasweldo dyan? Ah, talaga? O sige, luluwas na ako agad bukas, ha? Mula noon, tumayo na raw sa kanyang sariling mga paa si Kathy. Babalik ako ng Manila bukas. Teka, kakauwi mo pa lang Paano ang mga bata? Inay, kaya nga ako nagmamadaling lumuwas eh. Dahil para sa kanila naman yung gagawin ko. Magpapasukan pa, kailangan ko ng pambayad ng tuition. Eh meron daw naghihintay na trabaho sa akin sa Makati. Basta, magpaalam ka ng maayos sa mga anak mo. Hindi siya naasa sa akin sa pinansyal. Iba't ibang klase ng araw ng trabaho ang pinasok ni Kathy. Nay, alam mo naman na ginagawa ko naman lahat to para sa inyo, di ba?
Kausapin ko yung mga bata. Sige. Ikaw na bahala sa mga anak mo. Kausapin mo yun, ha? Apat ang naging anak ni Cathy sa kanyang mga dating kinakasama. Dalawa rito ay nasa poder ng kanilang ama, habang ang dalawa nasa pangangalaga ni Aling Maria. Hello? Nay, napatawag kayo. Kaya naman nang alokin si Cathy na magtrabaho sa Manila, hindi na siya nagdalawang isip pa. Ito nga, Nay. Naku, tambak yung mga hugasin ko kasi dishwasher pala yung naging trabaho ko dito. Laging naalaala pag yung nandito sa Maynila. Tawag ng tawag sa akin. Huwag ko daw papabayaan ng mga anak niya. Yung sabi sa akin lagi. Mag-aral daw mabuti. Bakit? Anong nangyari, Nay? Lingid sa kaalaman ni na Aling Maria, isang trahedya ang naghihintay sa kanyang anak sa pag-alis nito sa kanilang probinsya. Meron bang mga nambabastos dito? Tinatanong mo pa ba yan? Oo naman. Galingan mo na lang sa pag-iwas pag inihipuan ka na nila. Sir, isang bucket tsaka isang... mo naman na ginagawa ko naman lahat to para sa inyo, di ba? Kausapin ko yung mga bata. Sige. Ikaw na bahala sa mga anak mo. Kausapin mo yun, ha? Mula Camarines Sur, nagtungo sa Manila si alias Cathy para makipagsapalaran. Marso nitong taon, pumasok si Cathy bilang isang receptionist at waitress sa isang resto bar sa Makati City. Ito ang floor. Makikita mo naman ang mga number sa lamesa. Dito mo naman ibibigay kay Jun ang mga order nila. Siya na rin ang kahera. Okay. Tapos, dito mo naman ibibigay ang mga bayad nila. Okay. Sige. Meron bang mga nambabastos dito? Tinatanong mo pa ba yan? Oo naman. Galingan mo na lang sa pag-iwas pag inihipuan ka na nila. Paano kapag nahipuan ka? Ay di nahipuan. Hinggan mo lang ng malaking tape. Ang nasabing bar, ilang hakbang lamang mula sa isang radiator shop kung saan nagkatrabaho at tumutuloy ang ilang kalalakihan. Dyan kaya sa mga yan. May mapapala tayo. Ay, naku, te. Ikaw na dyan, ha? Kunin ko pa muna yung order nila. Kaya naman, mabilis na nakapalagayan ng loob ni Cathy ang ilang empleyado ng nasabing radiator shop. Hi, sir. Ano pong order nila? Isa na rito ang 28 years old na si Jayan Panay. Isang bucket tsaka isang sisig. Isang bucket, tsaka isang sisig. Mukhang may problema tayo, sir, ah. Wala. Sige, sir. Kunin ko lang pa yung order niyo. Itong babae andun sa tabi ng bar. Tapos itong lalaki papauwi na doon kung saan siya nakatira doon sa ilalim ng radiator shop. Sir, isang... Bukod kay Jayan, magiliw rin si Cathy sa iba pa nilang parokyano. Pata. Sir, lasing na kayo, ah. Baka gusto niyo subuko kayo sa asawa niyo, ah. Wala mo na may asawa ako. Ayan, oh. Kitang-kita yung wedding ring niyo, eh. Walang kamalay-malay si Cathy na ang kanyang pakikipagkaibigan ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Sige, sir. Kunin ko na yung order niyo, ah. Sa patuloy na investigasyon ng Makati City Police, isang kuha ng closed-circuit television o CCTV ang napasa kamay nila. Rumehistro sa CCTV ang mga huling tagpo na nakitang buhay si Cathy. Sa video, makikita ring may ibang lalaki sa labas ng barracks. Sino ang mga lalaking nakunan sa video? At ano ang kinalaman nila sa nangyaring krimen? Oh, Nay! Ano na nangyari? Naman ang lagnat niya, okay na siya. Salamat naman. Pero anak, may papakiusap sana ako sa'yo. Baka pwede magpadala ka ngayong gabi. Medyo kapos talaga kami. Sige, Nay. Susubukan ko, ha. Hahanap ako ng pera. Basta na, hintayin nyo lang, ha? Ingat kayo dyan. O
sige anak. Ikaw din ha, mag-ingat ka dyan. Sige, Nay. Mabait po sa anak yan. Laging naalala pag yung nandito sa Maynila. Tawag ng tawag sa akin. Madalas pong tumawag yun eh. Pag minsan na nakakalima. Ayon sa ina ni Cathy na si Aling Maria, plano raw ni Cathy na paluwasin ang kanyang mga anak sa Manila at dito na manirahan. Ano, sabi niya sa akin, pag natapos yung mga apo ko doon, lilipat kami dito. Yun ang sinabi sa akin. Pero ang lahat ng magagandang pangarap ni Cathy para sa pamilya, naglaho parang bula. Matapos siyang matagpuang wala ng buhay. Hindi pa ako magpagsalita, umiiyak ako. Sa patuloy na investigasyon ng Makati City Police, isang kopya ng CCTV ang napasa kamay nila. Sa kuha ng CCTV, pasado alas 8 ng gabi ng April 5, makikita ang pagdating ni Cathy sa basement kung saan naroon ang barracks ng mga empleyado ng radiator shop. Pumasok si Cathy sa loob ng isang silid. Sa labas, makikita rin na isang lalaki ang nakaupo sa isang sofa. Bukod sa kanya, isa pang lalaki ang nahagip din ng CCTV. Isinalaysay sa Pinoy Crime Stories ng dalawang lalaki na nahagip sa CCTV ang kanilang nasaksihan nung gabing yun. Nung gabi po, nandito po kami, 4 sa baba. Tapos mga bandang ito, bumaba yung babae. Sumunod po yung babae bumaba. Sino na unang pumasok? Si Giant po kasi, di naman po kami lumalabas. Kaya doon lang po kami sa baba papahinga. Tapos mga bandang ito, bumaba na po yung babae. Sandali. Ilang sandali pa, ayon sa testigo, lumabas ng barracks si Giant. After nun na mga past 9, lumabas yung lalaki, bumili ng beer at pulutan, bumalik dun sa barracks niya. Susubukan ko magpadala agad, ha? Sige, madali ako ginagawa eh. Okay na ba to? Uy, kaya, may chicha ka. Sige. Iinom na natin yung problema mo. O ba? Pero hindi na nakalabas ng buhay si Cathy mula sa loob ng silid. Ano ang kwento sa likod ng malagim na pagkamatay ng biktima sa loob ng barracks? At ano ang motibo sa pagpaslang sa kanya? Ano ba yan? Paggabi na, ang init-init pa rin. Oo nga eh. Diyos ko, ang aga-aga pa lang, ulas na agad yung makeup natin, no? Naku, masanay ka na. Sa loob ng 2 linggong pagkatrabaho sa resto bar, mabilis na nakapalagay ng loob ni alias Cathy ang ilan nilang parokyano. Wala yata tayong kikitain ngayong gabi. Oo nga eh. Tumal. Alam mo, kailangan ko pa naman magpadala ng pera sa mga junakis ko. Ilan ba ang anak mo? 4. Girl, sipag mo ah. Wala eh, na in love kasi. Sir! Mukhang pagod na pagod kayo ah. Pahinga muna kayo. Isa na rito ang isang trabahador sa radiator shop na si Giant Panay. Sa kwarto ni Giant. Ang barracks kasi na tinutuluyan ni Giant, ilang hakbang lang ang layo mula sa resto bar. Kung makikita nyo po, yung kung saan nagtatrabaho si Cathy dito sa bar at ang lugar na pinangyarihan ng insidente dito sa Radiator Shop kung saan ang biktima ay natagpuan sa kwarto ni Giant. Makikita nyo, pababa ho to ng hagdan, ilang hakbang lang papunta rito sa kwarto. Gabi ng April 5, 2024, nahagip sa CCTV ang pagpasok ni Cathy sa tinutuluyang barracks ni Giant. Pero kinabukasan, sa silid ni Giant, natagpo ang walang buhay si Cathy. Sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na day off o walang pasok noon si Cathy, kung kaya naisipan niyang yayain si Giant. Based dun sa investigation natin tsaka sa CCTV, April 5, mga bandang alas 8, nasa labas ng harapan ng bar itong babae na si alias Cathy.
niyaya niya tong biktima na uminom. Kuya, sabi niya, kuya, inom tayo. Siguro, nagkasundo sila. Inom ba kayo mamaya? Bakit? Wala lang, makikiinom lang sana. Ang tanggal lang ng stress, problemado sa buhay eh. Sige, tara. Tara. Talaga? Tara. May mga statement din tayo ng istigo na isa ring kasamahan ni Giant na sinabi niya na nakita niya yung si Giant na mga bandang alas 8 ng gabi, April 5, 2024, pumasok itong si Giant. Ilang saglit lang, sumunod naman tong babae. Dito na nakuna ng CCTV ang pagbaba ni Kathy patungo sa barracks at pagpasok sa silid ni Giant. Okay na ba to? Uy, okay ah, may chicha pa, sige. Iinom na natin yung problema mo. O ba? Yun. Kapansin-pansin sa kuha ng CCTV na nakabukas ang pintuan ng kwarto ng binata habang nasa loob sila ni Kathy. Kita rin sa CCTV na nasa labas ng silid ang mga kasamahan sa trabaho ni Giant. Based sa CCTV at testigo natin, bumili ng beer tsaka konting pulutan. Tapos nagsara na sila ng pinto. Madaldal ako. Alam mo, lasing ka na. Ikaw tahimik ka rin. Ano? Sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na masaya pang uminom ang dalawa. Ay, cheers na lang yan. Pag nasa loob ng kwarto. Hindi na natin alam kung anong nangyari, pero may mga testigo tayo na nagsabi na nag-inom sila doon. Sa aking dalangin. Yeah! Daya mo, ikaw naman kumanta! Teorya ng mga pulis, posibleng sa loob ng kwarto nagpalipas na magdamag si Kathy. Gian, alis na ako. Nasaan yung phone ko? Andyan lang yun. Wala nga eh, kanina ko pa hinahanap. Hindi ko makita, nasaan ba? Andyan nga lang yun. Hanapin mo dyan. Saan mo ba kasi nilagay? Tinago mo ba? Akin na kasi! Bigay mo na sa akin! Ganon. Ayaw mo ilabas. O sige, etong phone mo na lang yung kukunin ko, ha? Hoy! Akin na yan! Ano ba? Akin na! Ayaw mo ilabas yung phone ko, eh! Akin na sabi, hoy! Pero umaga ng April 6, maaaring nagkaroon ng pagkatalo ang dalawa. Ano ba? Ano ba? Hindi ako pa kayo na! Hanggang ang pagkatalo nauwi sa sakitan. Sabi, di ba? Giant, ano ba? Ayoko makain! At nang madampot ng suspect ang kable ng mikropono, Aga-aga nang bibwisit ka! Parang nagdibing po ang paningin niya, kaya kasi yung microphone cord doon, tabi lang ng higaan nila. Kaya nung pagkasipa sa kanya, nasunggaban ni Giant yung microphone cord, ipinulupot sa leeg ng babae. posibleng sinaksak ng suspect ang biktima gamit ang isang matulis na bagay ayon sa mga pulis. Kaya yun ang nangyari na may tama pa nga siya ng isang saksak sa leeg. Matapos maisagawa ang krimen, lumabas si Giant sa kanyang silid bandang alas 7 ng umaga. Makikita sa isa pang kuha ng CCTV ang 2 beses na pagkuha at pag-inom ng tubig ni Giant.
Matapos ang ilang segundo, rumehistro sa CCTV ang pag-alis ni Jayan. Bit-bit ang ilang gamit. Isa raw sa kinuha niya ang cellphone ng biktima. At ayon sa investigasyon natin ng mga bandang alas 8, itong si Jayan na hinahanap na ng employer niya. Inutusan niya yung isang katrabaho ng may-ari na tignan si Jayan dun sa kwarto niya. Nung tignan yung kwarto niya, wala tong si Jayan. At sa halip ang nakita niya yung bangkay na babae na nakaiga na may pulupot na microphone cord. Dahil sa mga kuha ng CCTV, dagdag pa ang testimonya ng ilang saksi. Itinuri na pangunahing suspect sa pagpatay kay Cathy si Jayan Panay. Wala nang ibang kasama tong si Jayan maliban doon sa babae. Silang dalawa lang na nag-inom. Kumbaga maikakahon mo yung investigasyon na walang ibang may gawa niyan kundi itong si Jayan na after na matuklasan yung bangkay, tumakas itong si Jayan para magtanggol na. Palagay nyo, saan nyo kaya maaaring magpunta yung suspect? Hindi ko alam, pero subukan sa Caloocan. Doon natin nagtatrabaho sa Jayan. Isang hot pursuit operation ang ikinasa ng Makati City Police para matuntun ang kinaroroonan ni Jayan. Noong araw ding yun, nagtungo mga pulis sa Caloocan City para hanapin ang suspect. Sa isang kainan sa Caloocan, natakip na motoridad ang suspect. Hoy! Teka! Saka mo ka! Hoy! Tigil! Hoy! Bayad mo! Nung lalapitan ng masense na ng suspect na may mga pulis, tumakbo to pero eventually nahabol naman. Hoy! Tigil! Laba! O ano? Nakaresto ka namin ha? Alam mo na, may kaso ka! May kaso ka na pagpatay sa Makati! Arestado sa Caloocan ang suspect sa pagpatay sa isang babae sa Makati City nitong weekend. Idiniretso ang suspect sa Makati City Police Station. Gusto ko makulong siya ng habang buhay. Sa panayam ng GMA Integrated News, sa suspect na si Jayan, inamin niya ang nagawang krimen. Dilim yung paningin ko po na blanco yung utak ko na doon ko napatay. Jayan. Alis na ako. Pero depensa ni Jayan sa mga pulis. Ganon. Ayaw mo ilabas. Sinisingil siya ng 7,000. Tapos nang wala siyang maibayad, sabi niya mamaya na lang, kinuha ng babae yung cellphone niya. 7,000 sir. Pagtapos na yon, wala akong mapigay sa kanya. Yung cellphone ko, pinilit kinuha sa akin yung cellphone ko na hindi ko namin bibigay kasi kailangan ko rin sa trabaho namin. Pwede bang ikwento mo sa amin kung ano talaga nangyari? Pinipilit niya akong bayaran ko siya. 7,000 raw. Tapos kinuha niya pa yung phone ko, pang collateral daw niya, kaya nagdilim ang paningin ko. Jayan, ano ba? Hindi ako makahinga. Pero kataka-taka ito para sa mga pulis. Sa katunayan, nakita ang cellphone ng biktima na si Cathy. Ang mga ebidensya natin, yung cellphone, material evidence na din natin na magpapatunay na itong lalaki ang siyang may gawa ng dahil nung mahuli siya, nasa possession niya. Lumalabas din sa investigasyon ng mga pulis na ang totoong pangalan ng suspect ay hindi Jayan, kung hindi Boyboy Takalan Panay. Sinampahan ng kasong murder si Boyboy alias Jayan Panay. Na sampahan natin yung akusado ng kasong murder. Dapat niyang pagbayaran yung kung ano yung ginawa niya. Hindi na nagbigay ng pahayag sa Pinoy Crime Stories ang suspect. Mananatili siyang inosente hanggang hindi napapatunayan ng korte na siya ay nagkasala. Sa pagkawala ni alias Cathy, naulila ang kanyang mga anak. Siyempre po, sakit ng loob ko, sakit parang hindi ko maintindihan gagawin ko, sakit eh. Iyak ako ng iyak.
Siyempre, hindi ko alam na mangyari sa anak ko yun eh. Siya naghahanap buhay lang sa amin. Dalangin ni Aling Maria, makamit ang hustisya para sa pinaslang na anak. Tandaan, huwag magpadala sa galit na dulot ng matinding emosyon. Dahil kapag nakagawa ng krimen, habang buhay mo itong pagdurusahan. Hanggang sa susunod na Sabado, sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan, ako po si John Consulta, kakampi ng mga inaapi para sa Pinoy Crime Stories.